I think I was used to the way people looking at me as a strong woman, iron woman, superwoman, na kayang i-handle lahat ng makakaharap na problema o sitwasyon. Hindi lahat ng LSS masaya. Minsan, ito yung mga kwentong paulit-ulit na bumabalik sa ating isipan. Yung hindi mo pa rin kayang bitawan o kalimutan. May bagay ka bang hindi mo masabi? Isulat mo na yan. Basahin natin. This is Liham Santi Sessions. With me, John Santos. Paano mo mararamdamang buo ka kung sa bawat araw na lumilipas pakiramdam mo, unti-unti kang nauubos? Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Hindi lahat ng okay lang ako ay galing sa payapang puso. Minsan, kahit parang ayos naman ang buhay mo, may parte pa rin sa'yo na hindi mo maintindihan. Parang may kulang. At sa dami ng iniisip mo, sa dami ng umaasa sa'yo, nakakalimutan mong itanong sa sarili mo kung kamusta ba talaga ako? Now before we begin, take a moment to breathe with me. You're safe here. This is Liham Santi Sessions, where we give space to the words we often bury inside. Ngayong gabi, basahin natin ang liham ng isang inang kilala bilang matatag, a superwoman. Pero ngayon, may boses na ring humihingi ng pahinga at kaunting kalinga. Tara, damhin natin ang liham na pinamagatang Void mula sa sender na itago na lang natin sa pangalang Me46. To myself, hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat ng ganito sa iyo. Hindi ko alam kung dapat ba o kailangan ba. Kapag naiisip ko na I should be thankful for the life I have now compared to others, I feel guilty for still paying attention to the void that I am feeling right now. I don't know if the feelings I have right now is still the same feelings I was hoping to before when I was younger. Bakit ganito? Parang may kulang. Sa edad at estado ko ngayon, may maganda at mabubuting anak at masasabi kong maayos na asawa. Bakit parang nalulungkot ako? Pagod na ba ako? I think I was used to the way people looking at me as a strong woman, iron woman, superwoman, na kayang i-handle lahat ng makakaharap na problema o sitwasyon. Pero sa likod ng fasad na yon, may isang babae na naghahanap din ng kalinga, ng isang masasandalan at mapagsasabihan na mga hinaing sa buhay. At yung laging nandyan lang sa tabi niya, hindi manghuhusga. Hindi naman ako perpektong tao. Pero bakit kahit anong gawin ko, wala akong makitang tao na magiging kasangga ko? Lagi na lang may mali. Kahit maganda ang intensyon mo, lagi na lang may mali sa'yo. I thought sa ibang tao o sa mga katrabaho mo lang mararanasan yon. Pero pati sa pamilya mo, ganun din. Sa asawa ko, sa mga anak ko, lahat para sa kanila ang iniisip ko. Para sa pamilya pero lagi pa ring may mali. Noong una, okay lang. Binabaliwala ko lang yun. Pero nang maramdaman ko na kahit ang asawa ko parang hindi ko na din matatawag na sandigan ko, parang nawala na ang dating amor na meron ako para sa amin. At this stage of my life, I realized why they are women who chose to leave a seemingly good family. Maybe because of the same feeling that I am feeling right now. I wanted to leave. But I'm holding back because I don't want to ruin the family. My children.
I wanted to leave, not to cling on to other people but to reflect. Find what I am looking for. What is this void I am feeling? Why I am feeling this? And how I can mend it? Pagod ka na ba na laging ikaw na lang ang dapat sisihin? Na ang ugali o ang ginagawa mo hindi ayon sa gusto nila? Ano ka ba? Saan ka ba? Do you still belong? I wanted to give a hint to my husband, but I don't think he has the capacity to understand it. Bakit nga ba kapag magkasama na kayo at matagal nang magkasama, nawawala na yung dating meron kayo nung nagsimula kayong magdesisyong magsama? I know my husband is doing his best, but I think his best is kulang na sa akin ngayon. Sometimes I think, what if somebody comes along and fills in the void I am feeling right now? What if that person will nurture me and will be my strength and a shoulder to lean on? What should I do? I know that in marriage, there will be trials to face as the time goes by. I don't know if my husband loves me or loved me. Nor do I still love him or loved him. I am tired. We are on our 21 years already. Ang hirap maging the reliable one. Ikaw yung laging inaasahan. Ikaw yung fixer. Ikaw yung laging may sagot. Pero sino ang sayo? You hold everyone together. Pero gratitude erases exhaustion. What you're longing for is not validation. It's connection. Because sometimes it's not that it's not that you've stopped loving people. It's just that you've forgotten what it feels like to be loved back in a way that you need. Love changes over time. Noon, it was passion, kilig, excitement, us against the world. Then it became partnership. Andyan ang bills, kids, schedules, and eventually, practicality. What needs to be done? Who's picking up who? What's for dinner? Kaya mapapatanong ka, do I still love him? Does he still love me? Hindi mali yung tanong na yan. It just means you still care. You still want to feel alive inside your own love story. Alam mo, minsan, namimiss natin hindi lang yung tao kundi yung version natin nung masaya pa tayo. Yung tawanan, yung simpleng hawak ng kamay, yung tingin na parang ikaw lang ang mundo niya. And yes, you can feel lonely even inside a marriage. 21 years is a long time. Enough for love to change shape. Now the question is, did both of you grow together or apart? When you said, I want to leave not to run away, but to reflect, that's very powerful. Kasi hindi lahat ng pag-alis ay pagtakas. Minsan, kailangan mo lang ng space para hanapin ulit ang sarili mo. Pero ask yourself, aalis ba ako para takasan ang sakit? O para maintindihan ito? Am I longing for someone new? Or longing to meet myself again? If you choose to stay, stay because there's hope, not guilt. If you choose to go with clarity, not anger. Both paths require courage. Both can be acts of love for yourself
and for the life you still want to live. To everyone who feels the same way, you're not broken. You're just tired. At yung pagod mo, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, matagal ka nang lumalaban ng tahimik. Maybe it's about time to pause, to breathe, to ask, what does rest look like for me? Who am I when I'm not taking care of everyone else? What does healing mean for me now? Baka panahon na para sulatan mo na rin ang sarili mo. Isang liham para sa babaeng matagal mo nang hindi kinakamusta. At baka yun na talaga ang simula ng healing mo. Ang marinig mong muli ang sarili mong tinig at tanggapin na ang pagmamahal na matagal mong ibinibigay sa iba ay panahon na para ibalik mo rin sa sarili mo. After everything you've shared, the emptiness, the expectation, the love that changed through time, isa lang talaga ang gusto kong iwan sa'yo. You are still allowed to hope. Hindi mo kailangan maging buo ka agad. Hindi mo kailangan ayusin lahat ngayon. Sometimes, healing doesn't start with answers. It starts with honesty. Yung aminin mo sa sarili mo na pagod ka. Na may mga parte sa'yo na hindi mo nakilala. At okay lang yun. Because every season of your life, the joy, the confusion, and even the silence is part of your becoming. At kung may natutunan man ako at ang ating listeners and viewers sa liham na to, sana ito yun. You are not failing just because you're feeling lost. You're simply becoming someone new. So, take your time, breathe, and when you're ready, go back to yourself. Because at the end of the day, hindi naman talaga natin kailangan pumili between staying or leaving. Ang kailangan lang, bumalik ka sa kung sino ka. Bago ka naging lahat para sa iba. Because that woman, she's still there. And she's waiting for you to come home. Maraming salamat sa pakikinig. May kwento ka rin ba na hanggang ngayon na hindi mo pa rin mabitawan? Sulat mo na yan at isend sa link na nasa description ng episode na to. Malay mo, yan ang susunod nating babasahin. Dahil lahat ng liham na may puso ay welcome dito. Gusto mo rin ba ng kasama sa healing journey mo? Be part of our LSS community. Follow Liham Senti Sessions on Facebook, Instagram, YouTube, and Spotify para lagi kang updated sa mga bagong episodes. Muli, ako si John Santos at ito ang safe space mo. Liham Senti Sessions.